pong si Laila de Lima po ay guilty po, mga kaibigan. Ano pong nangyari sa kanya? Ayan po, pinapakonvict na po siya, guys. Ano pong nangyari kay Sabaquin? Ha? Convicted na naman? Pangatlong beses? Ano ba yan? Hoy, ikulong nyo na yan. Ang nakalagay po dito, mga kaibigan, DOJ hiniling sa korte na i-convict si De Lima sa kasong may kinalaman sa pinagbabawal na gamot. Ayan po ang breaking news. Pero bakit po, mga kaibigan, hindi pa rin ito nakakulong? Ha? Kailangan po itong bawiin, no? Kailangan po bawiin ng COMELEC ang kanyang pagkapanalo po, mga kaibigan, dahil mabigat po ang kanyang kaso. Katulad po ng Duterte Youth Party List. Ang Duterte Youth Party List po, wala naman silang mabigat na kaso, guys, pero hindi po sila na-proclaim dahil na po sa isang apelyido, no? Pero itong si Delilah, mga kaibigan, mabigat po ang kanyang kaso. Pinapakonvict na po siya ngayon, guys. 3 beses na po ito. Pero bakit hindi pa rin siya nakakulong? At yun, nanalo pa. Naging congresswoman pa, mga kaibigan. Ang nakalagay po dito, DOJ appeals revise, no? I-revise po ang court decision acquitting De Lima. Kasi po ina-acquit siya eh. Gusto po ipa-reverse o ipa-revise ng Department of Justice po itong appeal nila ng Supreme Court mo, mga kaibigan. State prosecutors have once again sought to reverse the acquittal of former Justice Secretary Laila de Lima and in the second of three drug cases filed by the previous administration against her. In a 17-page motion for reconsideration dated July 14, a panel of prosecutors from the Department of Justice asked the Muntinlupa City Regional Trial Court, or RTC, to reconsider its June 27 decision and declared De Lima, now a House Party List representative of Mamayang Liberal, and her accused Ronnie Dayan guilty of conspiracy to commit drug trading. Ayan po, ha? Commit drug trading, ha? Guilty po, mga kaibigan. Guilty of conspiracy to commit drug trading. The Regional Trial Court earlier issued a revised decision which again acquit De Lima based on the order from the Court of Appeals, or the CA, in April 30 ruling. The CA avoided De Lima's acquittal, saying the RTC failed to clearly and distinctly state the facts and legal basis for clearing her and Dayan. It is also ordered the case remanded to lower court. Pero, mga kaibigan, compliance lacking. While the RTC already issued a lengthy decision in compliance with the CA order, the prosecution said the revised ruling still did not substantially comply with the appellate court's directive. So, ibig sabihin, mga kaibigan, pinapagilty na po siya. Pinapakonvict na po siya, mga kaibigan, dahil guilty po siya. 3 beses po yan, mga kaibigan. Karma is real. So, nanawagan po tayo, ha? Once again po, nanawagan po tayo sa COMELEC. Bawiin nyo na to, COMELEC. Bawiin nyo na. Para naman makaganti po ang Duterte Youth Party List. Kawawa naman ang Duterte Youth Party List. Hindi naman mabigat ang kanilang kaso. Minimal lang po ang kanilang kaso, guys. 2019 pa yung isang kaso po ng Duterte Youth Party List. Pero bakit hindi po sila ma-proclaim? Nanalo po sila, guys. Almost 3 million po ang kanilang votes. Nakakuha po sila ng 3 seats sa Kamara. Pero hindi po sila pinapaupo. Samantalang, itong si Sabaquin, 3 beses na po, ha? 3 beses na po ito. Guilty po, mga kaibigan. Pero bakit po hanggang ngayon namamayagpag pa rin? Oh my goodness! Grabe na talaga kayo. Ibang klase na talaga kayo. Naghain ng motion for reconsideration o apila ang panel of prosecutors ng Department of Justice o DOJ sa Regional Trial Court Branch 204 ng Muntinlupa City. Kaugnay ito sa pinakabagong desisyon ng mababang hukuman na pagpapawalang sala o pag-acquit kina dating Senador Laila de Lima at Ronnie Dayan sa kasong may kinalaman sa illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Ito ang kaso na ni-remand o ibinalik ng Court of Appeals sa Muntinlupa RTC.
Ayon sa prosekusyon, hindi nasunod ang direktiba ng Court of Appeals. Bigo umano ang korte na ipakita na ang recantation o pagbawi ng salaysay ng witness na si dating Bucor Officer in Charge, Rafael Ragos, na nakaapekto sa mga elemento ng krimen laban kina De Lima at Dayan. Ang orihinal anilang testimonya ni Ragos ay suportado ng testimonya ng ibang mga witness. Aligasyon lang din umano ang nasa recantation ni Ragos na napilit siyang idiin sina De Lima at Dayan sa kanyang unang affidavit dahil sa banta na ikulong sa krimeng pagkakasangkot sa illegal drug trading. Dagdag pa ng panel of prosecutors, walang naipresentang ebidensya si Ragos na pinilit siyang magbigay ng kanyang original statement. Hiling ng prosekusyon sa korte na gumawa ng panibagong desisyon at ideklara ang mga akusado o sina De Lima at Dayan na guilty sa isinampang krimen. Samantala, binatikos naman ng kampo ni De Lima ang hakbang ng prosekusyon at tinawag itong third jeopardy. Wala rin anya itong pagsang-ayon man lang ng Office of the Solicitor General. Dagdag pa ng abogado ni De Lima, wala na silang ibang magagawa kundi ikonsidera na maghain ng mga kaso laban sa DOJ prosecutors dahil sa umano'y prosecutorial misconduct. Binigyang diin ni De Lima na hindi na niya naiintindihan ang ginagawa ng prosekusyon matapos ang halos 7 taong hindi makatarungang pagkakakulong. Hindi na anya ito katawa-tawa kundi nakagagalit na. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Hindi na daw ito katawa-tawa, nakakagalit na. Ngayon nagagalit ka. Di ba? Ngayon nagagalit ka. Karma mo 'yan. Dapat mong pagbayaran 'yan. Di ba? Ang dami-dami na DDQ diyan. Wala kayong pakialam. 'Di ba? Tuwang-tuwa pa kayo nung nakulong si former president sa ICC, tuwang-tuwa ka pa. Ngayon, ikaw naman. Guilty ka pala. 3 beses na 'yan. 'Di ba? Neb Zemog. Opo, Department of Justice po, Neb Zemog. Kasi nga, alam niyo mga kaibigan, hambugira kasi. Mayabang kasi yan, Porkit nanalo siya, guys. Porkit nanalo siya nanalo siya sa Kongreso. Di ba party list niya nanalo? Nagyabang na kagad siya. Sobrang yabang niya eh. Ayan, pinag-initan tuloy siya. Kahit yung mga kakampi niya, pinag-initan siya. Ayan, guilty ka tuloy ngayon. For the 3rd time around. Ewan ko lang ito lang po mga kaibigan. Kailangan po umaksyon ang COMELEC dyan. Pag hindi po sila umaksyon dyan, mga kaibigan, bias talaga sila. Di ba? Kailangan po. Para pantay-pantay naman. Kasi kawawa po ang Duterte Youth Party List dito, guys. Naawa talaga ako kay Cardema sa Duterte Youth Party List eh. At saka yung mga membro po ng Duterte Youth Party List. Kasi, syempre, matitindi po ang kanilang mga kinuhang mga representatives. Di ba? Hindi po basta-basta. Tapos, panalo po sila. Pangalawang rank po sila, no? Nakarank po sila. Second po sila sa rank. At nakakuha po sila ng almost 3 million votes. Binigyan pa sila ng 3 seats. Tapos, may nabalitaan pa tayo na mukhang ipapalit po sa Duterte Youth Party List. Mukha lang alleged. Ang Gabriela. So mga kaibigan, nakakalungkot po ito mga kaibigan dahil klarong-klaro po panalo ang Duterte Youth Party List pero hindi po nila proclaim. Samantalang itong si Saba Queen, ayan, guilty na naman. Guilty na naman po mga kaibigan. Ewan ko lang talaga kung anong gagawin nila dito. Baka bukas po, sasabihin na naman nila, hindi na siya guilty. Ewan ko lang ewan ko lang talaga. Di ba? Kaya po nakakagalit eh. Kaya po si Attorney Respicio mga kaibigan, inaaraw-araw niya po itong si George. Inaaraw-araw niya. Dahil ang dami niyang atraso eh. Marami pong mga talagang legit na nanalo po sa election guys, hindi po niya pinagbigyan. Pero samantalang itong mga dapat matalo, dapat hindi makaupo, pinapaupo po nila, pinapanalo po nila mga kaibigan. Kaya nakakaasar. Kami po ay nakikisuyo, mag-likes and subscribe po tayo sa channel. Dahil pag nag-likes po kayo at nag-subscribe po kayo mga kaibigan, ay masayang-masaya na po si Foodinet. Ayan, yan lang po kalagayahan namin. Pag nag-likes kayo at nag-subscribe kayo. Maraming salamat. Ano pang hinintay nyo guys?
Pindot na!